I remember when I saw you, January. Siyempre, sobrang maligaya. Walang katapusang pagpapasalamat sa Diyos. At narating ko namin ang oras na ito kung saan nagkasakit nga itong asawa ko. Magalit na katuloy pa hanggang araw na ito. Salamat sa Diyos sa lahat-lahat. Well, ang nararamdaman ko ay talagang sobrang kaligayahan dahil nakita ko pa ang pagmamahal na aking mga anak, na aking manugang. Talagang wala akong paglagyan ng kasiyahan. Each word and conversation led us to where we stand, holding hands until they bury us. That's our love. Walk the streets of Gettysburg. Actually, magkaklase kami nung high school. At after ay siguro mga 1 year, nagkita kami sa palengke ng Masunog, yung palengke ng Lemery. Tapos para bang very eager na nagkita kami, nagkukwentuhan kami, gano'n. Tapos simula nun, sumulat na siya. Friendly letter. Tapos, nung matagal-tagal, nung malalaw na, love letter na ang sulat. Kumbaga, mga 2 years siyang nag-love letter. Kami nagsasagutan. Hanggang sa parang siguro meron ng mutual feeling. After 2 years nyo, sinagot ko siya. Ang pag-ibig talaga ay walang pinipili. Talagang walang maputi, walang maitim, walang bata, walang matanda. Walang mahirap, walang mayaman. Ang totoo, magkaklase kami ng high school. Pero wala kaming contact noon dahil hindi naman siyang focus ng kwangkwang. Nagkita lang kami sa Maynila nung kami mag-college na. Doon nag-umpisa ang lahat nung mag-college na kami. Nagtrabaho ako noon sa newspaper, sa Manila Evening News. Tapos si Mrs. nag-aaral sa UST. Ako naman sa UE. Pero meron sa tiyo ko na ako'y nakatira doon. Nakita yung love letter niya na nagyayaya na sa akin pakasal. Pinabayaan kong makita-kita yun ng tiyo ko, yung paaral sa akin. Nagalit sa akin. Nore, pumarito ka. Ihanda mo ang mga damit mo. At ikaw ay ihahatid ko na sa nanay mo. Dahil lahat ng nakatira dito ay tumanan at nag-asawa. Ayaw kong mapagaya ka sa kanya. Sabi ganyan. Inihatid ako sa nanay ko. Pero talagang kami ay sa isa't isa. Hanggang sa yun nga, nagsabi na siya ng mag-aasawa na manhikan. Tapos yun nga, yung kanyang family is broken family nga. Magkahiwa ng tatay niya. Sabi nga niya sa akin, biyaya ng Diyos na ikaw ay magiging asawa ko dahil sa iyo nagpisan uli ang nanay at tatay ko. Pagsasama namin ng 50 years, wala akong masasabi sa misis ko. Talagang lahat ata ng pagmamahal binigay na niya. Talagang pati yung mga anak namin, matibay ang suporta. Wala na siguro akong masasabi pa sa buhay.
Basta ang alam ko'y mahal ko siya, mahal niya ako. Dahil bago nga kami nagpakasal, nagsumpaan kami, walang sisihan. Sabi niya, walang sisihan. Kaya nung minsan nga siya umuwi sa bahay, sa kanilang bahay nila, pawid eh. Sabi niya, parang malungkot ako, nagsisisi ka na? Sabi ko naman, hindi. Pero, hirap na hirap ako. Yun. Pero siya talaga, as in, sa isang daan, kung merong pinakamabait, isa na siya. Kahit kailan, hindi niya ako pinakitaan na nagalit siya sa akin. Ako, malimit. Ganyan. Pero, akala ko nga sa gabi, hindi ako'y tatalikod pa, no, sa pagtatabi. Dadantay pa din siya. Napakabait of all the people. Kaya nung magkasakit siya, sabi ko, Papa, huwag kang uuna. Ako muna. Pero siya talaga, survivor siya ngayon, hindi natin alam. Malaki pasasalamat ko sa Diyos at inabot namin ito. Sana nga abutin pa namin ng ilang taon. Alam mo, ang sikreto lang naman dyan, yung sabi nga dapat hindi mawala respeto, yung pagmamahal, yung lagi kayong kung ano man yung problema na pag-uusapan. At siguro yung sabi nga give and take lang kami. Kung mait ang isa, ang ulo isa, malamig naman ako, gano'n. Kaya walang problema sa amin. Nasa gitna namin ang Diyos. Number one yun, dahil bago pa siya naging asawa, ako, graders pa ako ay religious na. Dahil ang naging principal namin noon, kami elementary is mana. So, pagdating ko dyan sa kanila, hindi nga yan pag nagsisimba kami nung bago kaming kasal. Hindi nga siya nagsisimba. Hindi siya nagsisimba, pero sinasamahan niya ako pagsimba sa umaga. Pero siya natutulog. Wala pa siyang malay. Pero dahil sa grasya ng Diyos, sa panalangin, dahil ang Diyos ay lagi nating tinatawag, naging mas masigasig pa sa halos kaysa akin. Naging instituted lay minister nga siya sa paglilingkod sa Lemery. Kaya yun, number one ay Diyos ay kasama. Lahat yun ang isang magandang masasabi ko na sa mga mag-asawa, kahit na sa mag-boyfriend, pagkasama natin ang Diyos, tayo ay hindi matitinag. Talagang magtatagal. Kung gusto niya, mangyayari. Lalo't hihilingin natin. Lahat na nakikita ng aking mga mata ngayong gabing ito
ay laging sa aking tingin na nakakaabot ng 50 taon ay himala ng Diyos. Himala dahil pwedeng hindi makaabot ng 50. Hindi na ako nalayo sa aking mga magulang. No, nung nag-50 ang sila, wala na ang aking daddy, kumbaga. Na parang 3 years, 4 years pa bago mag-50. Na nasabi namin, sana pala pag ganyan hindi sigurado, every 5 years, celebrate na celebrate kung pwede. 40 pa lamang, malaki ng celebration. 45, kung makakabot ng 50, wow! Ang Tatay Ed at Nanay Nori nakaabot ng 50. At tayo dumayo pa sa bundok na ito ng Caleruega na mula pari hanggang lahat ay galing pang Lemery. Totoong nagpaka-abala-abala. Mukhang matagal na pinaghandaan ito. Dahil sa mga reservation pa lamang at lahat, tayo lahat hinakot mula sa ating munting bayan at dinala din sa malamig na bundok na tinatawag na Caleruega. Sa akin, himala din yun. Na nakaakyat pa kayo din no? Sabagay, sa litratong nakikita ko din ibang-iba ang itsura niyong dalawa din Those were the days that you will celebrating, kahit suot niyo parang kayo kasama sa abay at mga narit, kayo parehong blue, no? Kahit yung madre kong kasama, naka-blue din. Galing pa ho yung New York, Sister Mylene, no? Sabi, Sister, sumama kaya sa akin, makita mo naman ng Caleruega. Ay, naka-motif din pala yung madre. Oh. Yun, Sister. Thank you, Sisters, for joining me in my travel. Pero lahat ng ito, himala. Yun ang una. Ikalawang himala, di na kayo naririto at nakaabot ng 50 ay ang mga anak. Dahil hindi biro ang 5 mga anak. Kaya siguro magandang i-recognize natin, wag muna ang mga manugang, kahiyahiyaman, pero magandang makita ko ang mga anak, si Edwin, nasa si Edwin, Nonet, yan. Sige, huwag kayong uupo ha. Nona V, Normie, at Francis. Yun, palakpak tayo sa kanila. Yan. So silang 5 ang bunga ng pagmamahal ng ating mga magulang. At ang 5 ito, na sana inaasahan ko 10, ang apo, man lamang ay magtigagalwa, ay ang apo ay ilan? 5 din. No. So tayo nga ang mga apo, hindi ko na isa-isahin ng mga pangalan. Palapak ulit tayo. Yun naman. Ibig sabihin, upo na po kayong lahat. Salamat po. Ibig sabihin, swerte ang makatatlo. May nakatatlo ba sa mga anak? Wala. Ang maximum ay 2. Kita nyo naman. Isipin nyo na lamang kung ganyan din ang iniisip ng magulang ninyo nung panahong iyon. Tama na ang 2. So si Edwin at Nonet na lamang. Wala nang Nona V, wala nang Normie, wala nang Francis. Isipin niyo yun. But God, through them, gave you a chance. Dahil hindi sila natakot na alam nila ang anak, ang tunay na kayamanan ng pamilya, kahit mahirap. Tingin nyo kaya? Madali ang pag-aalaga sa inyo? Hindi ko kayo kilalang ganap na ganap, pero pwede ko sabihin, sa mga ugali nyong yan, na pagtiyagaan ng mga magulang ang iba't ibang ugali ng mga anak. Di ba? Kasi ganyan din ako, kami din, 5 din kami magkakapatid, na I would like to recognize always the parents who are not afraid of life. Hindi ko sinasabing 5 din ang anak nyo, pero sinasabi ko lamang totoong biyaya ng pamilya ang mga anak. Dahil kayo ang kayamanan ng magulang. Kaya kung kayo nakakaabot ng 50, ang hamon sa mga anak ay gayon din. Maka 50 na taon.
Mahirap pag ang inyong asawa ay hindi kayo magkaintindihan. Father, 5 taon pa lang ho kami asot pusa na ho aabot kaya kami ng 10 o 15. That will be the challenge for the children. Of course, nobody is perfect. Tandaan din natin yun. Pero in our imperfection, it is only God who can make us perfect. Kaya yung ating pag-i-strive, yung ating pagsusumikap, yun doon nagpupuno ang Diyos. Na sa kabila ng lahat, wow, makakaabot din pala kami. Mahirap, opo, pero hindi imposible. Kaya dahil nga special ang araw na ito, lahat, doon tayo sa Calle Ruega. Doon tayo, mag-reception maya-maya sa bahay sa Rodeo Hills. Tama ba? Yun, kita nyo, may Rodeo Hills pa. Special lahat. Because we want to celebrate life and love. Life only given by God. And life made all the more beautiful because of love. At tayong lahat bunga ng pagpapalang iyon ng Panginoon. Kaya hindi baling maglakbay galing Lemery papuntang Calle Ruega. Hindi masamang paghandaan ito, Father. We are praying very hard. Nasa Canada po ang tatay. And we are thankful na naririto. Because we don't know. Nobody can say na ang aming tatay aabot ng golden ito. Wow, what a gift of life and what a gift of love. Yun ang pagpapasalamat natin sa Diyos. Kaya tayo ngayon naririto at kinikilala ang mga salita ng Diyos. Kung paanong inibig ako ng Ama, sabi ni Jesus, iniibig din ko kayo. Itong pinakamagandang salita. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Remain in my love. No matter what, cling onto the love of Jesus. Kaya ang pagmamahal na ito ay napadadali dahil pinagsumikapan ni Jesus na maranasan na niya ang pagmamahal na nagpapakasakit. Kaya kakayanin lagi na mag-asawa na sa kabila ng lahat, makakarating din kami sa aming paroroonan. Lagi ko nga sabi-sabi, naka-istorya ko nito sa homily ko sa Lemery, mag-asawa, nag-celebrate ng 40th year. In-invite ako doon sa kanilang, hindi naman sila nag-celebrate ng ganito, kainan lamang, di ako sa kainan. Habang nagkakainan, nagsusubuan pa yung dalawa. Ka-sweet nyo naman, mag-asawa. Ano ka sikreto nyo? Bakit po kayo ka-sweet-sweet nyo pa rin hanggang ngayon? Naku po, nang laki ang mata ng babae. Father, kung alam nyo lamang, itong asawa ko nahuli ko na merong number 2. Itong asawa ko ito ay talagang lahat ng bisyo ay nasa kanya na. Kumbaga, kung naglitaniya na ang babae. Ang lalaki naman, mimiya-miya. Nga po. Kung hindi ho ako nagtiis, wala ho kami dito. Sa akin, sa kasal, dapat mayroong nagtitiis. Sasabihin niyo naman kasi, hindi na ho, Father, uso ngayon ng martir. Kung ang asawa ko ho'y mangangaliwa, ay ako'y mangangana. Hindi aring siya lamang. Pero hindi tayo naniniwala doon dahil pag may nagsisikap ipaglaban ang kasal, pwede palang makatagal. At napapagsisihan ng isa at tinatanggap naman ng isa, yes, nagtagumpay ako, Father. Talagang ipinaglaban ko ang aking kasal. Wow. That's for me heroic. Sa kabila ng kahinaan ng isa, ipinaglaban niya ang pangako nung sila'y ikinasal. And they're still happy with each other in spite of and despite of so many challenges in life.
I'm sure may kanyang challenge ang ating mga magulang. Pero sa kabila ng lahat ng yan, kita niyo naman ang hawak nila sa isa't isa. No? Hindi kayang bayaran ng salapi ang kaligayahan ng mag-asawang nakakaabot sa yugtong ito ng buhay. Kaya we pray for another 50 years. Imposible yun? Hindi naman. Who knows? Pero at least, every single day, we are thankful. Kaya i-celebrate nyo ang bawat araw. Dahil ang totoo din naman, hindi natin laging kasama ang mga magulang. Kaya habang magkakasama pa, family picture, tama-tama, magaganda suot natin, family picture. Oh. Walang kahilig-hilig tayo sa picturean, sigurado ako. Na maya-maya, iba't ibang family with dad and mom. Ano ka tawag niyo sa inyong magulang? Mama at papa. Oh. May picture din kami, kaming family naman. Remember, there is no perfect family. We learn to accept each other the way God wants us to be. Kaya may dahilan para ngumiti at magpasalamat at sabihin natin, thank you, Lord. Salamat sa papa at mama na naririto. They're in white with a touch of blue. No? Pwede mo sabihin langit na. Sky blue yata ang suot nila. No? Nasa langit na tayo ngayon. This is a piece of heaven. And we would like to cherish this moment of togetherness in this very special place we call Calle Ruega o Calle Ruega. Kaya congratulations po, magulang naming Edmundo at Honorata, Papa Ed at Mama Nori, because we would want to celebrate with you in this momentous event, 50 years of love, of friendship, of life with your children and with your grandchildren, with your friends who loves you so much. In the end, tayo magtatapos lahat sa Diyos. Kaya sabi ni Jesus, remain in my love. This is my commandment. Love one another as I have loved you. Kaya inyong tingnan ng krus. That's the greatest expression of love. Paborito kong sabihin, ang pag-ibig ay hindi pag-ibig hanggat hindi ka nasasaktan. True. Love doesn't count the cost. Love bears the sacrifice. Love bears Jesus in our hearts. Kaya congratulations po sa araw na ito at sa inyong mga anak at mga apo, mga manugang at lahat. Truly, God has answered our prayers because from this day forward, we are thankful for the golden years of life and love with Jesus. Ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ngayon, mananatili tayo nakaupo. Gagawin natin ang rito naman ng pagsasariwa ng pangako sa kasal na kanilang ipinahayag 50 taon na nakararaan. May kandila sa magkabilang tabi, di ba? Mamaya natin sisindihan, patatayuin muna natin ang ating mga magulang. Gayon din sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, pagdaupin ninyo ang inyong mga palad at sariwain ninyo ngayon ang bithiing magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Maghaharap kayong dalawa ngayon. Pakititigang mabuting isa't isa. Ayan. Nori, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, sinasariwa ko ang aking pasya na tinitipang kita ng aking maging may bahay sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng buhay.
ngayon at magpakailanman. Feel na feel ko yung mga salitang yun. Kita nyo naman. At ngayon naman, pakikinggan natin ang pagpapahayag naman ng ating magulang, ang Mama Nori. Ed, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambahanan, sinasariwa ko ang aking pasya nung tinitipan kitang maging asawa, sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng buhay, ngayon at kailanman. Ama naming mapagkalinga, Ama naming tapat, pagpalain mo po kami, nag-iisang palad, magmingming po sa lahat ng oras, ang pagsasamahan namin dalisay at wagas, sa puso at diwa, lagi sanang magkaisa, at naway maging matatag, sa hirap at dusa, sa ginhawa at kaligayahan, ay magsamahan, maging tapat sa pag-ibig, ngayon at kailanman. Ngayon naman, tatawagin ko naman ang dalawang representative na mga anak. Siguro isa sa panganay at isa sa babae naman yung sunod sa bunso. Yun. So pupunta din sa unahan. Minamahal namin mga magulang, Papa Ed, Mama Nori. Ang langit at lupa ay saksi sa inyong pagtitipay. Sa ngalan ng sambayan ng naririto, kami nagpapatunay sa sinasariwa ninyong pagtitipan bilang mag-asawa. Kapatid Diyos, bukas palad namin kayo tinatagka. Makakaasa kayo sa aming pagtakilig at panalangin. Salamat po sa inyo. Nabalik na kung ako'y nagkamali sa pagkuha, pareho pala kayong iyakin. No? Minsan ay nakakasabay, kala ko may sasagot ng isa, pareho pala naman. Pero bahagi po yun ng ating damdamin, ng kagalakan, na hindi maipinta naming mga inyong mga anak sa natatanging araw na ito ng inyong buhay. At bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko at binabasbasan ang sinasariwang pagtataling puso na inyong pinagtipan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, ang bibindisyonan hindi lang ang magulang natin, kundi lahat kayong mga anak at mga apo. Ngayon naman, ang pagbabasbas at pagbibigayan ng mga singsing, aras at Biblia. O Diyos naman naming maawain, basbasan mo at kubupin ang iyong mga lingkod, ang aming magulang, ang Papa En, Mama Nori. Pagkalooban mo sila ng sapat na kabuhayang sinasagisag ng mga aras na ito sa kapagkakamit ng buhay na walang hanggan. Pagindapating mo rin silang magsusuot ng mga singsing na ito ay maging kawangis mo sa iyong wagas na pag-ibig at katapatan at ang Bibliang itong sa kanilang ipagkakaloob na patuloy na maging larawan ng salita na nagbibigay buhay at makarating kami sa aming tunay na tahanan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristo
kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ngayon, kukunin ng Papa Ed ang singsing para sa Mama Nori. Nori, kailan may hindi kita pagtataksinan? Isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kukunin naman ng Mama Nori ang singsing sa Papa Ed. Susuot din naman sa kanang. O, tama? Sige po. Habang sinusuot ang singsing na ito, sasabihin ng ating magulang. Kailan may di kita pagtataksilan. Isod at pakaingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Yan. So, susuot na po ang singsing na palatandaan ng kanilang patuloy at ganap na pagmamahal sa isa't isa mula noon, 50 taon na nakararaan, hanggang huling sandali ng kanilang buhay. Ngayon naman, ang pagbibigayan ng aras, kukunin ng Papa Ed ang aras. Habang ibinibigay ni Papa Ed sa Mama Nori, sasabihin niya, Nori, kailan may hindi kita papabayaan, ibinibigay ko sa iyo ang mga aras na ito na siyang tanda ng aking pagmamahal at pagkalinga sa kapakanan mo ng ating mga anak at magiging mga anak. Mga apo sa tuhod, ngayon at magpakailanman. Tinatanggap ko ito at nangangako akong na magiging iyong katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan. mga minamahal kapatid, bilang pagtanggap sa ating nagsariwa ng pangako sa kasal, pasalubungan natin sila na masigabong palakpakan. Sa pagkakataong ito, ang mga anak, mga manugang at mga apo babati na sa inyong magulang. Ito na yung pagkakataon nyo sa natatanging oras na ito ng kanilang pagsasariwa ng pangako sa kasal. Sige po, lalapit kayo at babati sa inyong magulang. Halik o mano o kung ano mang alam ninyong pagbati sa kanila.
kilala mo ako kung gaano ako ka maligalig. Kilala mo kung ako gaano ka daldal pagka ako ay hindi na sisiyahan sa mga pangyayari. Pero salamat. Everything I do is wrong. You give me consolation. Kaya nga, salamat sa pagmamahal, salamat sa pag-alaga, salamat sa iyong pagtitiyaga sa akin dahil kaya nga kahit na sinabi ko noon sa sarili ko pa na hindi ako kahit na mahirap ang maging asawa ko pag lamang akong yung mauunawaan ako. Kung magkakaasawa ako ng mayaman tapos ako naman ang lagi ng para bagang minamaliit. Pero dahil ikaw, bukod sa ikaw ay ganyan, sobrang napakabuti mo. Napakabuti mong ama sa mga anak. Sa amin, sa lahat. Ang iyong paglilingkod ay gayon na lamang. Kaya huwag ka munang magpalakas ka pa dahil kailangan ka namin. Ikaw ay hahanapin ang mga anak mo. Mas matimbang ikaw, alam ko, mas matimbang ka sa mga anak mo dahil gayon ang kakabait. Hindi ako katulad mo. Ako'y mahina. Ako'y basta mas mabuti ka kaysa akin. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos na ibinigay ka sa akin ng Panginoon. At salamat din sa mga anak na binigay mo sa akin na gayon na lamang din ang pagmamahal sa ating dalawa. Hindi sila naging pasaway ng mga anak. Binibigay nila ang lahat ng kailangan natin. Kaya nga, Papa, pagaling ka. I love you very much. Ang message ko sa aking asawa, sana patuloy kaming magmahalan, patuloy ang aming naumpisahan. Alam mo naman, pagka magandang umpisa, hanggang katapusan na yan. At saka, yun nga, sabi ko, yung kailangan lang may understanding kayo. Dahil yun ang mahalaga sa tao, mahalaga sa mag-asawa, na nagkakaintindihan kayo. Hindi dapat mawala yun, lalo na ang pagmamahal sa isa't isa. Una sa lahat, binabati ko ang aking mga magulang na nagbigay sa amin ng buhay. Ganun din, pinapasalamatan ko kayo lahat na dumalo sa aming kasiyahan na ito. Maraming salamat sa inyong pakikisa. At ganyan din sa aming magulang, sa aking mga kapatid, maraming salamat sa inyo. Ang message ko kay Mami at saka kay Papa, sana maging malakas pa. Papa, kakain na marami. Tatakbo tayo. Kailangan maunahan niyo. Kay Mama,
Kailangan nyo maunahan din ako sa pagtakbo. Kailangan magpalakas ang tuhod nyo. To Mama and Papa, happy 50th anniversary. We thank God for giving us parents like you. Wala kaming hiling kundi long life. Yun lang. Mahal namin kayo. Congrats. Nakarating ka sa 50 years. Alam ko, syempre, hindi naman perfect ang relationship. May mga pagtitiis, may sacrifices. At sana kami mga anak nyo ay makagaya sa inyo. Thank you, Mama and Papa. Basta lagi nyo tanda, mahal na mahal namin kayo. Huwag kayong magtatampo. Pantay ang tingin namin sa inyo. Mahal namin kayo pareho. Ha? Magbabait. I love you. Sa lahat, happy anniversary po. Ang masasabi ko lang po, napakabait nyo. At salamat sa pagpapalaki sa amin na malapit kay God, and thank you po sa mga nagawa nyo para sa amin, and we love you so much po. Alagaan namin kayo hanggat sa kaya. Thank you po. 50th anniversary sa aking one and only Uncle Ninong. Salamat po sa lahat-lahat sa inyong dalawa. Hindi magiging maganda kinabukasan ng mga anak ko kung hindi dahil po sa tulong ninyo. Lalo na po sa aming magkakapatid na itinuring yung pangalawang mga anak po ninyo. Mahal namin po kayo. Sana man po. Salamat po. Maraming salamat po. Sa inyo pong mag-asawa, maligayang pagsapit ng inyong ika-50 kaarawan bilang husband and wife. Okay? Thank you very much. Magandang gabi po, Kuya Ed, Ate Nori. Congrats na nakarating kayo sa ganito kahabang panahon na nagkasama kayong dalawa. Sana marami pang taon na dadating sa inyong dalawa. Happy. Very happy. Thank you. Happy 50th wedding anniversary, Brother Ed. Thank you po sa lahat ng inyong paggabay sa community ng Imus. Wala kayo, siguro wala din ang community. Dahil sa inyo, marami kaming naging bahagi sa buhay nyo. From 1999 hanggang ngayon. At na-miss namin kayo ng gusto nung kayo pumuntang Canada. Kaya maligayang anniversary sa inyo. Binabati ko po kayo ng happy 50th wedding anniversary po from Martinez family po. Happy golden anniversary po sa inyong dalawa. Sinasabi nga ng inyong background ay better together. In behalf po sa BAM Hapunan and Family all the way from Zambales, kami po ay taos-pusong bumabati sa inyo ng happy 50th wedding anniversary. Kami po ay naiinggit. Sana kami din po ng asawa ko ay makarating din sa ganyang katagal na years na pagsasama ninyo. Again po, happy 50th wedding anniversary po. More years pa po ang dumating sa inyo at stay sweet and healthy. Yes po. Ay binabati ko si Kuya Ed at si Ate Nori ng another, hindi lang 50 years. Ilang taong kaya? Another 50 years. Si Ate Nori po ay talagang higit pa sa aking kapatid. Higit pa sa kapatid. Mula kami first year high school
hanggang college, siya po ang nag-aasikaso sa akin. Kaya siya ay talagang ating atinori ko. Magkasama pati kami nung magbakasyon kay Nona V sa Canada. Kaya sana ako'y tuwan-tuwa at kayo nakaabot ng 50 years. Tama naman ang pari kanina, bihira ang nakakaabot ng 50 years. At sana'y another 50 years, Kuya Ed. Ha? Imposible na raw. So again, kuba na raw sila. So again, mula sa aming mga pangalawang pinsan, pero mahigit pa sa kapatid namin si Atinori, ay malaking pasasalamat sa Diyos at kayo'y nakaabot ng hanggang 50 years of your marriage. Patuloy pong bigyan ka ni Lord ng good health, Kuya Ed, kalakasan, kagalingan, at naway marami pang anibersaryo ang dumating sa inyong mag-asawa na laging nagsasama ng maayos. Maswerte kayo at nakaabot ng 50 years. Ako 13 years lang, nabiyuda na. Kaya, thank you Lord. Laking blessing yan sa inyo. Sige po. Hello. Congratulations, Tito Ed, Tita Nori, sa inyong 50th wedding anniversary. At sana lagi gabayan ni Lord sa ating kalakasan araw-araw. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo lahat.